Bilang bahagi ng selebrasyon sa International Lead Poisoning Prevention Week na may temang End Childhood Lead Poisoning na ginugunita ng World Health Organization o WHO tuwing ikatlong linggo ng Oktubre kada taon, nagsagawa ng isang programa ang grupo ng Ban Toxic na isang non-government organization o NGO sa Toro Hills Elementary School sa Quezon City. Yan ay upang hikayatin ang mga magulang, mag-aaral at mga guro na makiisa sa nasabing selebrasyon. Para sa kabuuan ng balitang yan, alamin sa aking report. Humigit kumulang 100 estudyante at ilang mga magulang mula sa Toro Hills Elementary School sa Quezon City ang nakiisa sa isinagawang programa ng Ban Toxic. Pinangunahan yan ni Toxic Campaigner Tony Dizon at principal ng paaralan na si Antonio Miranda, kung saan isa-isa nilang ipinresenta sa mga mag-aaral ang iba't ibang laruan at mga bagay na may mataas na lead content na mula sa pintura o kimikal na may masamang epekto sa kalusugan ng isang bata na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit o kapansanan sa mga ito. Ayon kay Dizon, mahalagang malaman ng mga magulang, estudyante at mga guro kung paano magiging lead safe ang mga paaralan, gayon din ang kanilang mga tahanan para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Lalo na rin daw at nalalapit na ang ilang mga selebrasyon sa bansa na madalas ginagamitan ng mga palamuti, kasuotan at mga bagay na makukulay. Unang-una, napakahalaga sabihin na lang natin, napakatagal na kampanya ito. Iilan pa rin talaga mga bata yung nakakaalam, maging ang mga magulang at mga guro. Kaya nga talagang patuloy natin itong gagawin maging sa iba't ibang mga paaralan, pampubliko man ito o pampribado, para mas lalo pang mapataas natin yung kanilang kamulatan. May presence pa rin talaga ng lead, lalong-lalo na doon sa mga produktong pambata, hindi pa rin talaga siya naaalis. Kaya nga hinihikaya talaga natin, lalong-lalo na yung mga magulang na may siguro na magiging lead safe o ligtas sa lead ang mga produktong pambata na kanilang bibilin. Lalong-lalo na ngayon at papalapit na yung mga celebration dito sa ating bansa. So ito ay napakahalaga kasi worldwide ito sinaselebrate para maging yung awareness natin sa lead poisoning, kasi hindi natin alam na yung mga ginagamit nating pintura, yung mga toys o yung mga gamit sa kusina, pati yung gamit sa school ay mayroong lead content na nakakasira sa kalusugan ng mga bata at sa ating mga magulang at sa mga teachers na rin. Kasi hindi nga siya nakikita pero nahalo siya sa mga gamit natin na binibili at laruan na ginagamit ng ating mga kabataan. Nabanggit din ni Dizon na ang mga kulay na pula, dilaw at kahel ay karaniwang nakikitaan ng lead dahil matitingkad ang mga ito. Ginagamit nila ito sa ganitong kulay para mas maging matingkad. Bagamat ang gamit pa ng LED sa ganitong klaseng mga produkto ay para mas ma-stabilize yung pintura, mas tumagal, hindi kaagad mag-fade, mangupas yung kulay. Yung isa pang gamit nila sa color ay para maging bright, glossy yung kulay, mas kaakit-akit, kaaya-ayang tingnan. Samantala, bilang partisipasyon ng mga mag-aaral, sinuri isa-isa ng Ban Toxic gamit ang kanilang device ang mga dala nilang laruan kung makikitaan ba ito ng lead content. Base naman sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO noong 2021, mahigit sa 40 milyong mga bata sa Pilipinas ang nakitaan ng lead sa kanilang mga dugo nang hindi bababa sa 5 micrograms per deciliter. Patuloy naman ang panghihikayat ng Ban Toxic sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa na makiisa sa International Lead Poisoning Prevention Week. Let's save schools for children's health and safety. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.